Ayun, and start recording mga kalapid. Welcome sa isa na namang reaction video. Featuring boss daw to, boss Parak. Ayan. So, pakinggan natin yung payo niya. Tapos, reaction video syempre. Issue hindi tao, di ba? Pag maganda daw ang nangyayari sa'yo, tahimik ka lang. Tignan natin kung ano yung nangyayari na kailangan tumahimik ka na maganda. Okay? Pakinggan natin siya. Legit yung negosyo mo na gagawin mo. Kung legit yung negosyo na gagawin mo, Yung mga malalaking negosyante, ang ginagawa, hindi pinapaalam yung negosyo nila. na yung negosyo nila. Halimbawa, Hindi daw nila pinapaalam yung negosyo nila, yung mga legit na negosyante na malalaki, hindi daw nila pinaalam yung negosyo nila. Paano kikita yon? Hindi mo papaalam. Mayroong negosyante, profitable ang business niya. Hanggat maaari, ayaw niyang may makaalam. Ayaw niyang may makaalam na may negosyo kumikita. kasi pag nalaman ko ng ibang tao, makaka-attract ako ng competitor na pwede magpahirap ng buhay mo o makabawas sa sales ko. Anong katangahan yun? Sana si Jollibee o kaya si McDo na nahimik. Sana si SM na nahimik. Kasi nagkaroon sila ng competitor eh. Sana yung mga networking company na nahimik, nagkaroon sila ng competitor, nagtitinda ng glutathione o ng vitamin C. Hindi ko alam kung saan galing yung ano niya, hinuhugot niya. Hindi ko alam kasi hindi pa naman tapos eh. So tutuloy pa natin, 'di ba? Pero dun pa lang sa sinabi niya na 'yon, bilang isang negosyante, kaya nga nagkakaroon ng advertisement o kaya ng mga kung ano-anong ginagawa nila sa social media o kaya sa commercial sa TV para malaman na may negosyo silang malaki at para sila kumita. Kaya nga sila nagbabayad ng mga commercial. Tapos ngayon wag mong ipapaalam para hindi maka-attract ng competitor. Yung iba nga ang ginagawa nila, kinakalaban pa nila yung sarili nila para kunwari may competition na yung pala na monopolize na nila yung negosyo na sila rin lang yung may-ari ng negosyo na yun. 'Di ba? Anong hindi ko maintindihan yun? Tuloy natin, baka ipaintindi sa atin. May mga negosyante nila doon. Tapos ikaw, ang gagawin mo, papakita mo na meron kang ganito, meron kang ganyan, meron kang ganito, meron kang ganyan. Tandaan nyo, ang negosyante legit, hindi nagpapakita ng ganyan yan. Ang target market niyan, pinahabol niya yung mga maikililit ang utak na naniniwala. Yung mga maliliit na utak. Anong negosyo ba yung sinasabi mo at ang target market niya, maliliit na utak? Hindi ba negosyo yung pagkain? Hindi ba negosyo yung SM? Para maging maliliit na utak, yung maging target market nila. Sino bang pinatatamaan mo dito? Hindi. Sana maging maging ano siya. Sana naging ano siya dito, specific. Kasi sino bang pinatatamaan niya dito? Na pwedeng yumaman in 3 months. May mga yung pinatatamaan niya, yung pwedeng yumaman daw in 3 months nang walang ganung proseso. Wala daw ganung proseso. Kailangan mo mahirapan. Kailangan mo mahirapan. Gusto mo yung magkapera, kailangan mo magdusa. Gusto mong maging successful, kailangan mo dumaan sa simula kung saan dumadaan ang karamihan ng successful na tao. Asan ang konteksto? Hindi ko nakita yung konteksto. Hindi ko sabaw. Isa na naman pong sabaw. 'Di ba? Hindi ko makita kung ano yung konteksto doon. Hindi ko nakita yung konteksto doon. 'Di ba?
Hindi ko maintindihan na sino ba yung pinatatamaan niya do'n na, kailangan tahimik ka lang 'pag magnenegosyo ka, wag mong ipaalam na meron kang ganito, wag mong papaalam na may ganito ka. Ano ka, illegalista? Hindi hindi ko maintindihan, eh, 'di ba? Ano yung target mo diyan? Sino yung target mo diyan para This maintindihan NBI. natin? Yung negosyo mo, na gagawin mo, yung ibang mga malalaking negosyante, ang ginagawa, hindi pinapaalam yung negosyo. 'Di ba, puta yung ibang malalaking negosyante hindi daw nila pinapaalam yung negosyo. So, paano natin nalaman yung mga SM? Paano nalaman natin yung Jollibee, McDo, Mang Inasal, na si Mang Inasal binili nga ni Jollibee, 'di ba? Paano natin nalaman na may mga nagnenegosyo na malalaki kung hindi nila ipapaalam, 'di ba? Paano mo bibilihin yung mga damit na sinusuot mo kung hindi nila pinapaalam na may negosyo silang ganyan? Saan mo nalalaman? Yang mic na suot-suot mo, saan mo nalaman na may bilihan pala ng ganyang mic kung hindi din nila pinaalam na may binebenta silang mic? 'Di ba? Nila. Halimbawa, merong negosyante, profitable yung business niya. Oh. Hanggat maaari, ayaw niyang may makaalam nun. Ayaw niyang may makaalam na may negosyo kumikita. Kasi pag nalaman to ng ibang tao, makaka-attract ako ng competitor. Makaka-attack daw siya ng competitor. Pumunta ka nga dun sa mga kainan dyan sa ano. Ito kahit maliit na negosyante nga lang punta ka dyan sa may mga food court. Ano ba yan? Hindi ba competitor yung tawag mo dun sa mga magkakatabi na kainan? 'Di ba? Pumunta ka sa mga food court. Hindi ba competitor yung katabi mo kainan? Hindi ba pagka yung Jollibee, nagtayo ng Jollibee, magtatayo din ng McDonald's? Hindi ba competitor din ang tawag doon? Hindi ba pag nagtayo ng SM, may magtatayo ng Robinson o may magtatayo ng Pure Gold pag may nagtayo ng Save More? Hindi ba healthy yung ganun, may competition? Kasi kung ikaw lang, paano mo pa alam na nagnenegosyo ka at paano lalaki yun? 'Di ba? Ang tawag diyan, hindi ko alam, hindi ko pwedeng tawagin swapang, eh. Kasi paano magiging swapang kung hindi lalaki, 'di ba? Paano lalaki yun nang wala nakakaalam? Tuloy. Na pwede magpahirap ng buhay ko o makabawi sa sales ko. May mga negosyante gano'n. Tama. Tapos ikaw, Sino yung mga negosyanteng ganun? Sana pinaalam mo din. Sino yung mga negosyanteng ganun? Pakibigyan kami ng example, Boss Parak. Pakibigyan kami example. ang gagawin mo, papakita mo na meron kang ganito, meron kang ganyan, meron kang ganito, meron kang ganyan. Tandaan nyo, ang negosyante legit, hindi nagpapakita ng ganyan yan. Ang target market niyan, pinahabol Target market daw niyan, hinahabol yung niya yung mga maiikot maliliit ang utak. ang utak na naniniwala na pwedeng yumaman in 3 months, walang ganung proseso. Kailangan mong mahirapan, gusto mo yumaman, kailangan mahirapan. Gusto mo yung magkapera. Paano ka na napunta dyan? Saan na napunta yung tahimik ka lang? Kailangan mong magdusa. Gusto mong maging successful, kailangan mong dumaan sa simula kung saan dumadaan ang karamihan ng successful na tao. Saan na napunta yung saan napunta yung tahimik ka lang? Nasaan na kumonekta yung yung wag ka maingay sa mga competitors? 'Di ba nawala? 'Di ba? Paki-explain, naguluhan yung utak namin. Naguluhan yung utak namin, Boss Parak. Paki-explain. Okay? So kayo kung naintindihan yung sinasabi niya, pakipaliwanag nga, magulo na yung utak ko, mas gumulo pa dito. So sana comment down below kung kung may maitutulong ba kayo sa akin o dito. Pagtulungan natin intindihin to. Maraming salamat mga kalapid. And stop recording.